Ating pupuntahan ang isang landmark dito sa bayan ng Cabanatuan City. Dito tayo ngayon sa Cabanatuan American Memorial. Aalamin natin kung ano yung mga scene na nangyari dito nung panahon ng Japanese occupation dito sa Cabanatuan City. Let's go! Makikita sa labas na nakalagay ang Cabanatuan American Memorial at ngayon, tara pumasok para tingnan kung ano ang nasa loob. Pagpasok, ang ating unang makikita ay itong nasa gilid. Nakasulat dyan na ang lugar na ito ay nagsilbing garrison o military ng mga Amerikano noong 1941 at kinonvert ng mga Japanese Imperial Army bilang prisoner of war noong 1942. Dito naganap ang World War II at ito na ngayon ang dating Camp Pangatyan military training camp na nagsilbing training ground ng mga Pilipinong sundalo for 20 years. At inagaw ng mga nanakop na Hapon noong World War II at nagsilbing bilangguan o prisoner of war camp ng mga Japanese. Mula sa malayo, ating makikita na ang flag ng United States at ng Philippines ay nandyan sa gitna. Ang Camp American Memorial ay ipinatayo noong April 12, 1982 ng mga nakaligtas sa Bataan Death March at mga preso o bilanggo na nakulong sa prisoner of war dito sa Cabanatuan. Ang memorial na ito ay minemaintain ng American Battlegrounds Commission simula noong 1989 hanggang ngayon. Located ang Camp American Memorial along Nueva Ecija, Aurora Road sa Barangay Pangatyan, Cabanatuan City, Nueva Ecija, 8 kilometers away from the city proper. Ito ang mga pangalan ng mga American soldiers at Pilipino na namatay during World War II. Kapag pumasyal ka sa Plaza Lucero sa Cabanatuan City, makikita at mapapansin mo ang 4 na busto na taong nakapaligid sa 4 na sulok sa gitna malapit sa estatwa ni General Antonio Luna. Ang 4 na iyon ay sina General Antonio Luna, Coronel Paco Roman at Ginoong Pedro Paterno, Gat Apolinario Mabini. Ang unang busto ay si Apolinario Mabini na tinatawag ding Dakilang Lumpo dahil sa naging kanyang sakit na polio na kung saan ang dahilan ng di na niya paglakad. Kilala rin siya bilang utak ng himagsikan. Pedro Paterno na italaga ang pangalawang Prime Minister sa Philippine Republic noong panahon ng panunungkulan ng Pangulong Emilio Aguinaldo. Si Pedro Paterno ay naging Pangulo ng Kongreso ng Malolos taong 1898. Ang Malolos Congress ay pagtitipon o naglalayong bumuo ng konstitusyon sa ilalim ng umiiral noon na revolutionary government. Si Coronel Paco Roman, isa sa pinagkakatiwalaang tao ni General Antonio Luna at kasamang napaslang sa katedral ng Cabanatuan City, habang sinusubukang iligtas ni Coronel Paco Roman si General Antonio Luna. Pang-4 na busto na makikita ay kay General Antonio Luna. Siya ay napaslang sa Cabanatuan City ng mga tauhan ni General Emilio Aguinaldo. Siya ang nagtatag ng First Military Academy sa ilalim ng pamunuan ng First Philippine Republic. Siya ay meron ding estatwa na nakasakay sa kabayo kung saan pag-alala ng kanyang kamatayan. Last landmark but not the least ay ito ang katedral ng Cabanatuan City. Ito ay matatagpuan sa harap ng Plaza Lucero